Kung may lubos na nagagalak para sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ito ay ang ating mga kapatid na Muslim dahil sa wakas ay makakamit na nila ang pinakaaasam na kapayapaan at kaunlaran sa kanilang lupang sinilangan. Ang kanilang kwento alamin natin sa ika-4 na yugto ng special report ni Princess Habiba Sarif. Sa napakahabang kasaysayan ng hidwaan ng mga Moro Muslim at mga Kristiyano dito sa Pilipinas ay tila bang nawawalan na ng pag-asa ang karamihan na ito'y maisaayos pa. Mula sa mga Espanyol na tinawag nila ang mga Muslim sa Mindanao na mga Moro, nang ibig sabihin ay mga mamamatay tao at maging pirata dahil na rin sa inis nitong hindi nila masakop-sakop ang nasabing bangsa. Ang bangsa naman ay salitang ibig sabihin ay bansa. Mas pinili ng mga Muslim na sila'y tawaging Moro kaysa isuko nila ang kanilang relihiyon at kanilang bayan. Dumating pa ang mga Amerikano at nagkaroon pa ng mas mahabang digmaan at dito'y tila walang pagod ang mga Moro na nakipaglaban. Ngunit dahil na rin sa pagiging edukado ng mga Espanyol at Amerikanong mananakop, nagawa nilang mapapayag ang mga ninunong Moro sa mga kasunduang ni minsay hindi nila inakala na ito na pala ang katapusan ng kanilang pakikipaglaban na napunta sa wala. Dahil sa huli, naangkin ng bansang Pilipinas ang Mindanao sa ilalim ng Amerika nang wala silang kalaban-laban. Dahil dito, ang mahigit 4 na dekadang sinasabi ng kasaysayan na hindi na ayos ang gusot sa pagitan ng Muslim Mindanao at ng gobyerno ng Pilipinas at sa tagal na nakipaglaban ng mga Moro Muslim na maging malaya mula sa gobyerno ng Pilipinas, halos mawalan na sila ng pag-asa dahil sa tila hindi raw gaano kasinsero ang nagpapalit-palit ng pamahalaan upang mapakinggan man lang ang kanilang hiling. Kabilang pa ang mga pangyayari sa Jabida Massacre na sa madilim na pinagdaanan ng mga Moro. Ito'y naganap sa ilalim ng rehimeng Marcos taong 1968 na ang layunin ng pamahalaan ay makapagsanay ng mga kabataang Moro na maging alagad ng bansa upang angkinin ang Sabah. Ngunit sa kasamaang palad, sa hindi pa masagot na katanungan, maliban sa nakatakas na si GB Naurula, lahat sila ay pinatay sa isla ng Corregidor kung saan sila ay naroroon. Noon may independent nation, isang bangsa o bansa na ang Mindanao, hindi na ito kinikilala sa panahon ngayon dahil sa pagdating ng mga Amerikanong mananakop noon na siyang gumawa ng paraan paano mapapasang-ayon ng mga sultan sa mga kasunduan. Dahil sa wala pa namang edukasyon noon at ang mga Amerikano'y edukado, dito nasama na ang lupang pangakong Bangsamoro sa Pilipinas sa nalagdaang mga kasunduan. Tila ba parang nasakop sila na wala silang kaalam-alam at walang kalaban-laban. At ngayon, sa mahabang kasaysayan na ito, halos hindi nakita ang maraming Moro sa tuwa, naiiyak sa kasiyahan nang malaman nilang ang pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Benigno S. Aquino III ay pinakinggan nito ang hiling ng mga Muslim sa kanilang matagal nang ninanais. Hindi man magiging isang bansa ang Bangsamoro muli, ngunit masaya na ang karamihan sa bagong itatatag na political entity na ipinagkaloob ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front kung saan sakop pa rin ang Pilipinas ang Bangsamoro, ngunit may mga karapatan na ito sa maraming bagay. Sa ilalim ng framework agreement na ito ay makikita ang Annex on Transitional Modalities and Arrangements, Revenue Generation and Wealth Sharing, on Power Sharing, at ng on Normalization na siyang tutukoy sa galaw ng Bangsamoro. At ngayong Huwebes, ika-27 ng Marso 2014, buong mundo na ang nakaabang sa nasabing araw ng paglagda sa agreement sa pagitan ng magkabilang panig sa Palasyo ng Malacanang na siyang susi sa bubuing Bangsamoro na inaasahang mas magsusulong pa ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa.
Ang iba't ibang mga grupo ng mga Muslim, kitang-kita ang kasiyahan nito sa iba't ibang lugar sa pagdaraos ng mga aktibidad bilang pagsalubong sa magandang balita. Ang nooy pangarap lamang, ngayoy kitang-kita na. Naway maabutan pa ng mas marami pang mga henerasyon ng mapayapang Mindanao ang nagkakasundong iisang Pilipino sa iisang Pilipinas. Kaisa ng mga Moro sa Mindanao, ako si Princess Habiba Sarip para sa Telebisyon ng Bayan.